you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan na nakakasama po natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Na imbang garabi, katatayo aming kakapsat. Maayong gabi sa kanatong tanan sa ating lahat. Dito po sa Bicol naman, Diyos marhay na gabi sa Indogabos. Doon po sa Karambaw Island, mayad na gabi. Dito po sa aming wika. Maya pabay kaya akong kapatad at kakaluguran ang mga kinandam kikiyatang pamag-aral. Good evening, brethren. So tayo po ay at last mapapangaral na po natin yung nakudlot na paksa po natin. Ano po? Nasana nung pang ano ito nung pang Martes, ano po? Pero na-postpone, Miyerkules, walang kagabi, walang power po dito. Nasira po yung malaking substation sa Mabalacat. So yung buong Mabalacat City po ay walang kuryente hanggang alauna ng madaling araw kanina. Kaya ngayon po ay talagang tutuloy na po natin ang ating pagpaksa sa gabing ito. Meron po mga sakay ng paniniwala na nagtuturo na yung kautusan ni Moises ay walang hanggang. Ibig sabihin, ito yung nagsimula po sa Genesis, sa paglalalang po ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay, nagsimula na raw ang kautusan ni Moises. Ibig sabihin, yung kautusan ni Moises, lalo na po yung 10 kautusan, yun po yung kanilang sinasabing walang hanggang tipan ng Diyos. Yung mga Sabadista po, yun ang kailang paniniwala. Kahit ano pa klaseng Sabadista maraming klase po yan, tulad ng ating nabanggit nung pinag-aralan po natin sa pangingilis sa ikapitong araw, Sabbath. Makikita natin dito po sa ating pag-aaral, hindi totoo yun. Na yung kahit na po yung sinasabing kautusan ng Diyos, hinggil po sa mabuti at masama o yung moral law ng Diyos ay nagbabago. For instance, sa Old Testament, pinapayagan po ng Diyos ang pag-aasawa ng marami, hindi pinapayagan ng Diyos bagong tipan. Sa Old Testament, pinapayagan niya paghihiwalay. Sa Deuteronomy chapter 24, sa bagong tipan, hindi pinapayagan ng Diyos.
So, hindi totoo yung eternal moral law. Yung may nagbabago. Binabago po ng Diyos sa mga panahon. So, makikita natin sa ating pag-aaral ngayon, dito po sa Matthew chapter 5 bilang summary. Ito po ang simulang pangangaral, ito po yung tinatawag Sermon on the Mount. Ito po ang nagsimulang nangaral ng Panginoon tungkol sa kanyang kaharian. Pasinin po natin doon po sa ikatlong kapitulo. Sinimulan po ito ni John the Baptist na mangaral na malapit ng kaharian ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 3, verses 1 and 2. Sabi po ni John the Baptist, "In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand," o is near. Malapit nang dumating kanya. Doon po sa Marcos chapter 1, na mangaral po ng ating Panginoon, sinabi rin po niya, sinabi ni John the Baptist, ano po? Sa Mark chapter 1, dito po sa verses 14 to verse 15. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, ito yung pinangaral ng Panginoon na malapit ng kanyang kaharian. Sa Matthew chapter 5, dito nagsimula ang Panginoon tungkol sa pangangaral tungkol sa kanyang kaharian. Doon po sa unang bahagi, tinatawag ng Beatitude, ito po yung pag-karakter ng mga mamamayan ng kanyang kaharian. Pasin po natin ang kaharian ng ating Panginoon ay siyang spiritual na kaharian. So, hindi po ito physical na kaharian. So, dito sa Matthew chapter 5, simula po sa verse 17, binanggit ng Panginoon ang kautusan ng kaharian ng Israel. Yung physical na kaharian ng Israel, yun po ang kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. So, doon po, yun po sa 17, ano po? Basahin po natin sa ating wika. Dito po sa Matthew, ito po yung ating natungayan na nung ating pag-aaral po hinggil po sa mga panahunan, dispensations. Dito po sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ibig sabihin, hindi pumunta ang Panginoon para isang tabi niyang kautusan. Siya pumunta upang kanyang tuparin kanya. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit. Ito ang pinakamaliit na bahagi po sa alpabeto ng mga Hudyo, po. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mangutos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang umigit ang inyong kautuwiran at ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Alam po ba niyo na sa ating pag-aaral, ito'y ang kautusan ni Moses ay natupad nung mamatay ang ating Panginoon sa krus. At sabi niya, hindi mawawala ang kautusan na ito hanggat dito matupad. So sa isang simpleng pagpapaliwanag, nung matupad ng Panginoon ang kautusan ni Moses, ay natapos na rin ang kautusan ng Moises. Sinasabi niya, di ba? Maliwanag po dito sa verse 17, di ba? O verse 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So dito po, balikan po natin yung katuparan nun. Ano po? Dito po sa John chapter 19, nung ang ating Panginoon po ay nakapako sa krus. Dito niya tinupad ang kautusan ni Moises. Dito po, basahin natin. Sa verse 28 hanggang verse 30.
Pagkatapos ito, sapagkat alam ni Jesus ng lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Mayroong doong isang sisidlang puno ng maasim na alak, kaya't naglagay sila sa isang esponghang basa ng suka sa isang sanga ng isopo, kaya lang nilagay sa kanyang bibig. Na matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na at itunungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Dito po ang katapusan ng kausan ni Moises. Ito rin po ay sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verses 14 to 17. Ano po? Yun po makikita natin. So, tinapos ng Panginoon ang kausan ni Moises. So, in other words, sa kanyang pangangalang sa buhay pa, bagamat ipinapangalan po niya ang kautusan ng kanyang kaharian, pero hindi pa ito pinatutupad dahil andun pa rin ang kautusan ni Moises. In other words, ipinatupad ang kautusan ng ating Panginoon na matanggal ng kautusan ni Moises. Maliwanag po sa Romans chapter 7. Ano po? Ang makikita natin sa sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, hanggat ang inyong katwiran kanya, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang umigit ang inyong katwiran sa katwiran na may Skriba at Pariseo. Alam ba katwiran ng mga Skriba at Pariseo? Ang kailang katwiran na hindi nakasalali lamang sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, hindi lang doon, kundi sa mga tradisyon ng mga matanda o tradition of the elders. Yun ang kailang katwiran. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang nararapat na maging katwiran ng kanyang mga lagat ay higit sa katwiran ng mga Skriba at Pariseo. In other words, sila susunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Ayan ang kailang katwiran kanya. So, pumunta na po tayo sa ating paksa. Magsisimula po tayo sa verse 21. Makikita po natin dito, sinasabi sa unang bahagi, halos makikita natin ng mga bahagi ng sulat ng bahaging ito ng Mateo. Sinasabi ng Panginoon yung sinabi ng kautusan ni Moises, na sinabi ng una kanya. Hindi yan nilalabanan yun. Sapagkat yun ang nakalagay sa kautusan ni Moises. Yun ay kautusan ng Diyos. Iniaahambing niya ang kanyang kautusan, ang kanyang mangutos sa kanyang kautusan, ang kautusan ni Kristo, ang bagong tipan, doon sa kaharian na kautusan ng kaharian ng Israel. Makikita natin ito sa konteksto na ang kaharian ng Panginoon ay isang spiritual na kaharian. Hindi ito nag-involve ng mga bagay na may kaugnayan sa pamahalaan. Ito'y may kaugnayan sa tao at sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao at sa Diyos. Ang kautusan ng Israel, katulad po ng ating pinag-aralan, ng pinag-aralan po natin ng Mosaic Dispensation, ito po itong theocracy. In other words, ang ibig sabihin po sa simpleng pananalita, yung kailang criminal at civil law, katulad ng ating kasalukuyang batas ng pamahalaan, ay nakakapit din sa kautusan na binigay ng Diyos. Sapagkat ang Israel ay isang physical na kaharian. Nangangailangan siya ng ganong klaseng kautusan para mapanatiling kaisa bilang isang bansa, bilang isang kaharian. Ang kaharian ng Panginoon ay isang spiritual na kaharian. So wala itong kaakibat ng criminal or civil law. Ito binibigay sa pamahalaan. Yun ang essence po ng Romans chapter 13. Ngunit ang kautusan ng ating Panginoon ay purely spiritual. Ito ay spiritual na kautusan sapagkat ang kanyang kaharian ay isang spiritual na kaharian. So makikita natin dito, makikita natin ito'y kautusan ng Panginoon sa isang tao, sa kanyang kapwa-tao. At walang pinatutunayan, walang kaugnayan sa kaparusahan ng mga kasalanan na ginagawa sa pamahalaan. Kasi katulad po sa kautusan ni Moises. So dito po sa verse 21 hanggang verse 22, tingnan ninyo. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon. Ito po sa Exodus chapter 20, Deuteronomy chapter 5, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay mananagot sa hukuman. Ngunit, but I say to you, sabihin, itong sinasabi ni Moises. Itong sinasabi ko kanya. So mayroong contrast. Doon po sa kautusan ni Moises, ikay parunusahan pa lang malaman kung ikaw ay maaktuhan na pumatay.
Pero kung nag-iisip ka lang pumatay, hindi ka pwedeng parusahan sa ilalim po ng kautusan ni Moises. Sapagkat ito ay isang pisikal na kaharian. At dito po sa ganito, kahit po sa ating pamahalaan, kung hindi mo ginawa ang isang bagay, kahit nasa isip mo pa lang, hindi ka pwedeng ikulong ng pamahalaan. Kailangan ginawa mo yung bagay na labag sa kautusan at napatunayan sa pamagitan ng mga saksi bago kay kulong at parusahan ng pamahalaan. So dito po sa kautusan ni Moises, pag ikay pumatay, ikay papatayin. Yan ang makikita natin mamaya. So, hindi ka pwedeng sabihin nagkasala ka kung inisip mo lang na ikay papatay. Kailangan pumatay ka bago ka nila sabihin nagkasala ka. Sapagkat ito nga po isang pisikal na kaharian. At then, hindi mo ginawa isang bagay, hindi ka maaaring parusahan. Pero tignan niyo ang kautusan ng Panginoon. Ito isang spiritual na kautusan. In other words, isang spiritual na kaharian. Ang binabago ng Ebanghelyo yung tao. Ang kanyang pag-iisip at sa makatwid ng kanyang pag-uugali at pagganap ng mga bagay. Kaya nga po din sa Romans chapter 12, basahin po natin. Romans chapter 12, ang binabago ng Ebanghelyo ang ating kaisipan. Pag nagbago ng ating kaisipan, kung ano ang ating kaisipan, yun ang ating gagawin. Di ba? Basahin natin. Sa ikalabindolang kapitulo, sa unang talata. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ganyan. Huwag niyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago niyang inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang binabago ng Ebanghelyo ang ating pag-iisip. So kakaakibat po rito ang ating pag-iisip. Kahit iniisip mo pa lang isang bagay, kaya nagkasala na sa Ebanghelyo. Sa Old Testament, kailangan ginawa mo isang bagay bago ka nagkasala. Sa Bagong Tipan, hindi. Yung pinanggagalingan ng ginawang masama ay kasalanan sa isang spiritual na kaharian. Tignan niyo sa verse 22. Unang sinasabi ko sa inyo, na ang bawat nagpupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Paano mo makikita yung puot? Yun yung puot ay isang damdamin. Kung ikay napupuot lamang sa kautusan ni Moises, wala kang ginawa, wala kang kasalanan. Hindi ka nila pwedeng ikulong. Pero sa Bagong Tipan, sa kautusan ng ating Panginoon, napupuot ka pala. Ikay nagkasala na. Sa Old Testament, pag pumatay ka, nagkasala ka. Pero kung inisip mo pumatay at hindi ka pumatay, wala ka parang kasalanan. Hindi ka nila pwede ikulong dun sa pag-iisip mo na gusto mong pumatay. Pag pumatay ka at nakita nilang pumatay ka at meron nakasaksi, ikaw'y parurusahan, ikaw'y rin ipapatay. Pero sa kautusan ng ating Panginoon, ito'y kautusan na may kaugnayan sa pagbabago ng ating kaisipan. At kung binabago ng ating kaisipan, ang kaisipang malinis sa harapan ng Diyos, ikaw'y may hiling ng isang mabuting budhi sa harapan ng Diyos. At pagbabago ng isang kaisipan, malinis sa harapan ng Diyos. Ay nagbabaguhin rin niya ang iyong pag-uugali at pati yung mga bagay na iyong gagawin. Dito po, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sinedrin. At ang sino man magsabi, hulol ka, ay magduros sa nag-aapoy na impyerno kanya. Ito po isang panginaharap na kautusan ng ating Panginoon. Dito po sa unang 1, sa ikatlong kapitulo, sa ikalabilimang talata, sinasabi niya, ang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Sapagkat ang pagpatay ng tao ay nanggagaling sa kapuotan, ganyan. In other words, kung wala kang kapuotan sa iyong sarili, ay hindi ka papatay. Walang dahilan para kayo pumatay. Signan yung pagkakaiba ng dalawa. Yung dalawa, ang sa kaharian ni Moises, yung mismong paggawa, pag ginawa mo, doon ka parusahan. Sa kautusan ng ating Panginoon, hindi mo pag ginawa, ngunit nasa iyong kaisipan, nagkasala ka na. Kung napupot ka, sinabi mong raka, nag-ibig sabihin ay walang laman ng utak, empty-headed. Nagkasala ka na.
At kung sinabing ulol ka, you fool o moros, yung nanggaling po salitang moron, nagkasala ka na. Kanya. Ang pagkakaiba lang po ng raka, ang raka ay empty-headed. Sabihin, ito po ay ibig sabihin, wala kang alam. Empty-headed. Ang fool, stupid, foolish. Ang sabi po rito, ito yung ginagamit sa mga tao kanya. It means you are morally worthless. In other words, kung ikay pinag-uusapan ay mabuti, kay walang kabuluhan. So, hindi ka gumagawa ng mabuti kanya. So, ito yung mas masahol na pag-insulto kaysa sa raka. Raka, wala ka lang alam. Empty head, itong moros na pinanggalingan sa atang moron, you are morally worthless. Ito tumutukoy sa yung karakter at sa yung puso. Yung raka, ang tinutukoy dito, yung utak, wala kang laman kanya. Wala kang alam. Pero yung moros, you're morally worthless. So, stupido. Kanya sabi nga po, stupido ka nila. Hindi mo. Sama po yun. Yung moros, ang iyong inusultong puso at karakter ng isang tao. Kaya ito po ay mas masahol na kaparusahan. So, ito yung mga bagay na hindi mo pa pinatay. Pero ito mga sinasabi mo, ito refleksyon ng iyong puso laban sa taong yun. Na ikinapupo sa taong yun. So sa ating Panginoon, napupot ka pa lang, nagkasala ka na. Bakit? Sapagkat ito isang spiritual na kaharian. Nalalaman ng Diyos ang ating puso. Ang nilalaman ng ating puso. Kung tayo po yung napupot sa ating kapatid, sabi sa 1 John chapter 3 verse 15, nagkasala ka na. Ikay yung isang mamamatay tao. Kanya. Sapagkat ang pagpatay, murder, kanya, ay galing sa kapuotan. In other words, doon po sa usual translation Exodus chapter 20, ano po, verse 13, sa King James, thou shall not kill. Maling salin po yun. Sa New King James Version, you shall not murder. Ang murder, ito ay merong premeditation niya. May dahilan ng pagpatay. Ibig sabihin, ito nga po, kapuotan ang dahilan ng pagpatay kanya. So kung wala ang kapuotan, hindi ka papatay. So yun ang makikita pagkakaiba ng kautusan. Sa kautusan ni Moises, pumatay ka, kapatayin ka rin. Sa ating Panginoon, pinapupuotan mo pa lang yung kapatid para ka nang pumatay kanya. Dito po sa verse 23, kaya't kung maghahandog ka sa iyong kaloob sa dambana, at doon ay maalala mo ang iyong kapatid ay mayroong alamang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at tumayo ka. Magkipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka magbalik at maghandog na iyong kaloob. Ang kaloob dito po ay yung ikaw po ay magkahandog ng hayop at yung dugo ay bibisikin ng sacerdote doon sa altar. Ngayon dito po makita natin, tinutukoy niya yung konteksto sa Mosaic law para magturo siya ng kautusan ng kanyang kaharian. In other words, ang application po nito sa kanyang kaharian. Kung ikay sasamba sa Panginoon at nagkasala ka sa iyong kapatid, walang kabulan ng pagsamba mo. Katulad sa kautusan ni Moises, kung maghahandog ka sa altar kanya at nagkasala ka sa iyong kapatid, hindi tatanggapin ng Panginoon yung pag-aahin mo. Ganun din sa bagong tipan. Hindi ito pinapasin ng mga kapatid. Isa may mga kapatid nagkasala at alam nila nagkasala sila sa kailang mga kapatid. Wala silang ginagawa. Alam po ba yun, hindi tatanggapin ng Panginoon ang inyong ang kanyang pagsamba. Yun ang sinasabi ng kanyang kaharian. Siyempre hindi pwede sabihin ng pagsamba sa bagong tipan dahil ang kausap niya mga Hudyo. Kinakailangan gamitin niya ang konteksto ng kautusan pag-aahin nila sa lumang tipan para maituro niya ang kanyang spiritual na katotohanan. Yung pong altar po rito, yung po malaking altar na nasa harapan ng templo kanya. Kung gusto niyo makita sa Matthew chapter 23, verse 18 to 20, at saka verse 35, ay binanggitin po sa 1 Kings chapter 8, verse 22. Ito po, yung pangkaraniwang tao, ay papapatayin niya ang isang hayop para sa kanyang ahin kanya. At yung sacerdote, ay bibisikin niya yung dugo
sa paligid ng altar. So, yun ang binabanggit ng Panginoon. So, hindi tatanggapin ng Diyos yung kanya kung nagkasala ka sa iyong kapatid. Kailangan bigyan ka ng tawad sa iyong kapatid bago tanggapin ng Panginoon ngayon mo kanya. So, sa iglesia, pagka meron tayong kasalanan sa kapatid, wala tayong ginawa. Hindi tayo pumunta sa kanya, makipag-ayos, humingi ng tawad sa kapatid. Hindi rin tatanggapin ng Panginoon ang iyong pagsamba. So, mahalaga kung nagkasala ka sa iyong kapatid, punta sa kapatid, magsisi ka. Yun ang sinasabi dito ng ating Panginoon. Ngayon dito naman po sa verse 25, sa magkakataon na sa isang pagsasakdal, bago pa makaabot sa pagsasakdal ng iyong kapatid laban sa iyo kanya. Itignan pa rin natin sa context ng kautusan ni Moises. Magkipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa sa daan. In other words, huwag mo lang pabayaan makarating pa doon sa kay sakdal kanya. Baka ibigay ka lang nagsasakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotoo lang sinasabi ko siya, hindi ka makalabas doon hanggang hindi mo nabayaran ang kauli-uling kusig. Hindi mas magandang ikay makipagkasundo na kaysa ikay mabilanggo kanya. So kung ito sa kaharian ng Panginoon, kung nagkasala tayo sa isang kapatid, ayusin mo kaagad. Dahil hindi tatanggapin ng Panginoon pag-aahin mo at pagsambang mo sa Kanya. Sa verse 27, narinig niya sinabi, huwag kang mangalo. Ito siya kautusan ng Moises. Thou shalt not commit adultery. What is adultery? Alam po nyo, sa pag-aaral na ito, minsan may mali pala tayong kahulugan. Ano po? Ang sinasabi natin sa adultery, pag ikay may asawa at ikay nagkarelasyon sexual sa hindi mo asawa, that's adultery. Ang sa ibig sabihin ng adultery, ikay makipagkaroon ng relasyon sexual sa asawa ng may asawa kanya. Then you commit adultery. Yun po makita natin kahulugan adultery kanya. Narinig niyo sinabi, huwag kang mangalo, huwag kang sumiping sa asawa ng may asawa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala sa kanya ng pangalo niya sa kanyang puso. Sa kahilalim ng kautusan ni Moises, pa ikay nangalo niya, ikay papatayin. Pa ikay nakita sakto na nangalo niya, ikay papatayin. In other words, kahit tumingin ka sa isang babae na may pagnanasa, hindi ka papatayin. Kailangan gawin mo yung akto bago ka patay sapagkat isang physical na kaharian. Katulad sa atin, sa ating bansa, meron tayong batas sa ganung pangalo niya. Ay, hindi ka, kung tumitingin ka lang sa babae, hindi ka huli ng pulis. Maliban lang kung iba na klase. Kung sabi, sunod-sunod mo na yung babae, huli ka na niya. Pero kung tumingin ka lang, hindi ka hulihin. Pero sabi dito, ibig sabihin, sa kautusan ni Moises, pag nahuli ka sakto na may dala 3 saksi, ikay papatayin. Dito, tingin niya sa Deuteronomy, chapter 32, verse 22. Excuse me. Sayin po natin. Kung ang isang lalaki makatagpong sumisiping sa isang babaeng may asawa, that's adultery. Kapwa sila papatayin. Ang lalaki na sumiping sa babae at ang babae, gayon din maalisin ang kasamaan sa Israel kanya. So, ibig sabihin, hindi ka nila papatayin kung tumingin ka lang. Pagkat isang physical na kaharian, pag ikay sumiping sa asawa ng may asawa, paano kayo papatayin? Pag nakatuwang ngayon. May kaya ginagawa pa yun, hindi kayo nakita, hindi kayo papatayin. Kaya sa harapan ng Panginoon, sa kautusan ng Panginoon, hindi lamang kinagkasala, pa ikinagano niya, kasalanan din yun. Pero hindi lang yun, kanya. Ano pa? Pag tumingin ka na may pagnanasa, ay nagkasala ka ng pangano niya sa kanyang puso. Hindi actual ang pangangalo niya, pero sa iyong puso. Ano ang dahilan bakit kayo mangalo niya? Ito'y galing sa iyong pagnanasa. Maling pagnanasa sa iyong puso. So, ito'y spiritual na kautusan. Binabago niya yung kaisipan. Binabago niya yung tao. So pag ikay nag-isip ng masama sa iyong pagnanasa, sa iyong puso, laban sa isang babae, nagkasala ka lang sa Diyos.
Sa kausan ni Moses in contrast, kailangan ginawa mo yung akto bago ka nila sabihin nagkasala ka at ikay papatayin. Tingnan yung pagkakaiba ng dalawa. Ito'y physical na kaharian, ito'y spiritual na kaharian. Ang spiritual na kaharian, ito'y may kaugnayan sa pagbabago na yung kaisipan ng iyong puso. At yun ang dahilan ba't gagawin isang bagay. Ito'y depende sa iyong kaisipan at sa iyong puso. Ngayon sa 29 verse 30, ano bang dahilan ng pangalo niya pag yung mata na may pagnanasa? At ang ating kamay mayroon ding kinalaman sa pagnanasa. Ano yun ba? Dito sa verse 29. Kung ang kanan mong mata ang sanin ng iyong pagkakasa, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti mong walang ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay maparoon sa matapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at tapon, sapagkat mabuti mong walang ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay punta sa impyerno. Hindi po ito literal, ano po? Kapag ka ang isang utos ng Panginoon sa isang literal na paraan na lumalabag sa isang malinaw na kausan ng Panginoon, hindi literal yun. Hindi na isang talinhaga. Bakit natin sabi yun? Narito po sa Ephesians chapter 5, hindi natin sinasaktan ng ating katawan. Kinaalagaan natin siya. Basahin natin sa Ephesians chapter 5. Ito po, ano po? Dito po sa verse 29. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. So, walang taong ganon, napupot at patay ng kanyang dukutin ng mata niya. Hindi. Sinasabi lang ng Panginoon, alisin mo ang dahilan ng iyong pagnanasa kanya. Ang pinag-uusapan rito ay adultery. Siya nagagaling sa iyong mata. Nakita mo. Tapos meron kang ginawa. So yun ang alisin mo kanya. Para hindi ka magkasala ng pangangalan niya. Ang kausa ni Moses, dahil ito isang physical na tumutukoy sa physical na kaharian, ito yung nag-emphasize sa mismong gawa. Ang ating Panginoon na may spiritual na kaharian ay nag-emphasize doon sa pinanggagalingan ng gawa. So doon sa kausa ni Moses is more on punishment, sa ating Panginoon is more on prevention. Paano maiwasan ng pangalo niya sa pamagitan ng iyong malinis na kaisipan. Kanya. At huwag kayo magkaroon ng pagtingin na may pagnanasa. Lalo nang gagaling ang pangalo niya. So nakikita natin ang pagkakaiba. Sa verse 31, sa kausa ni Moses, pinapayagan ang paghihiwalay. Sayin natin. Sinabi rin naman, sino man makikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Kung uminto na tayo doon. Kung merong sulatan ng paghihiwalay, merong kasulatan ng pag-aasawa. Kasi ang sulatan ng paghihiwalay ay katunayan na kayo naghiwalay na. So paano yung malalaman na kayo mag-asawa? May kasulatan ng pag-aasawa. Kaya mga nagsasabi na hindi kailangan yon sapagkat wala namang kaugnayan ng pamahalaan sa pag-aasawa, ay hindi po tamang kaisipan nyo. Ang gobyerno ay tumutulong sa kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi po gobyerno nag-ugnay sa mag-asawa. Hindi natin pinaniniwalaan. Ulitin ko, hindi gobyerno nag-ugnay sa pag-aasawa. At hindi rin po yung wedding ceremony. Ang nag-ugnay sa pag-aasawa kapag kayo nagpalitan ng sumpa sa harapan ng mga saksi, mga tao, kayo po ay itinali na ng Diyos bilang mag-asawa. Ito yung pwede mangyari sa anumang anyo. Sa tribo ng mga baluga na dito po sa amin, pagka pinakain ng lalaki ng kanin, sinubuan ng kanin yung babae, at yung babae sinubuan ng kanin yung baluga sa harapan ng kapwa nila baluga sa pamayanan, sila yung mag-asawa na. Tinanggap ng Diyos yun. Kung tayo naman pupunta po tayo sa hukuman at tayo po ay magkaroon ng civil wedding, mag-asawa na yun dahil sila nagpalitan ng sumpa sa harapan ng mga saksi.
Ngayon, katulad, hindi ko binabanggit yung wedding ceremony, yung tungkol po doon sa intricate na meron sing-sing, hindi yun ang sinasabi natin to. Ang sinasabi natin yung punto na kayo nagpalitan ng sumpa sa harapan ng mga tao. Na tinatanggap mo yung lalaki bilang asawa mo, tinatanggap ng babae yung lalaki bilang asawa niya, sa harapan ng mga saksi, doon kayo pinag-isa ng Diyos bilang mag-asawa. Hindi, hindi po yung wedding ceremony, wala po sinasabing gano'n. Yun po ay figment of imagination ng sino man. Hindi ko sinasabi yun. For the record, hindi ko sinasabi yun. So makikita natin dito, kung may kasulatan ng pag-iwalay, may kasulatan ng pag-aasawa. Wala pa ako nakitang tao sa lipunan natin sa matinong kaisipan na hindi ayaw niya magkaroon ng kasulatan ng pag-asa. Yun ay katibayan. Nagkaroon kayo ng tipat. Yan ang katulong ng gobyerno sa atin. Binibigyan niya tayo ng katibayan na tayo nagpalitan ng tipan sa harapan ng mga saksi. Pero ang Diyos ang nag-uuna, hindi gobyerno. So mga tweets, dito sa kautsan ni Moises, sino man makipaghiwalay sa kanyang asang babae, dapat niyang itong bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Dito po sa Deuteronomy, basahin po natin, chapter 24, verses 1 to 4. Kapag ang isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan. Tingnan po niyo kayo, sa Old Testament, meron silang pagkasal. Doon sila nagpapakalitan ng kailang tipan sa isa't isa. Hindi kausa ni Moses ito. Sino ba nagsulat sa Genesis chapter 20? Sino ba nagsulat sa Genesis chapter 2 verse 24? Di ba si Moises? Si Moises, di ba? So yung sinasabi sa 2:24 kanya, kaya't iwan ng lalaki kanyang ama at kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y naging isang laman. Anong sinabi ng Moises doon? At ito'y kalooban ng Diyos. Tandaan natin, sabi rito, kapag ang isang lalaki kumuha ng isang babae, pinakasalan. Hindi lang ba siya nagsumpaan sa harapan ng Diyos? Walang sinasabi gano'n ng Biblia. Pinakasalan kanya, di ba? At kung ang babae hindi kinalkalugdan ng kanyang paningin, sa pagkatatagpuan niya itong may isang kahiyayang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Bakit? Ito'y katibayan na siya iniwalay na. Kaya at palalabasin siya sa kanyang bahay at pagkalis niya sa bahay ng lalaki ay makakahayos siya at makapag-asawa sa ibang lalaki. Kung kapuotan siya ng huling asawa at lalagdan siya ng kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay, kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na umiwalay sa kanya pagkatapos ay maramihan, sapagkat si ito'y karamaldumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasal lupain na ibinigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon Diyos. Ito'y binigay po ng Diyos bilang proteksyon sa mga babae. Kasi kung gusto mong hiwalay ng asawa, mag-iisip ka ng 10,000 beses. Bakit? Pag hiniwalay mo lang siya, hindi mo lang siya pwede maging asawa kahit kailan. Kahit yung pang maging asawa niya ay hiniwalayan siya, hindi mo na siya pwedeng kunin muli. Ito'y karamaldumal sa harapan ng Diyos. Sa lupain, sabi ng Panginoon. So sa kausan ni Moses, pinapayagan ang hiwalay mong asawa mo. Sa kausan ng ating Panginoon, kasalanan na hiwalayin mong asawa mo. Kasalanan nyo. Hindi pwede. Bawal yun. Maliban kung siya nagkasal ng pakikapid. So pwede mo lang siyang hiwalayin kung nag-asawa ka kung nagkasala siya ng pakikapid. Fornication, ang ibig sabihin, ito mas general term kaysa sa adultery. Ang fornication, forneia, ang ibig sabihin, hindi nararapat na relasyon sexual. So, general ito. Kahit basta hindi nararapat na relasyon sexual, ito po ay pakikiapid. Pag nagkasal ng pakikapid ang asawa mo, pwede mo siyang hiwalayin. Hiwalayan. Hindi sabi dito sa basahin natin, sa verse 32. Matthew 5 verse 32. Ngunit sinasabi ko sa iyo, nang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawa babae, maliban sa pakikapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikapid. At ang sino mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkasala ng pangakalunya. Dito po sa sa talatang ito, pinag-uusapan paghiwalay. Yun ang emphasis ng Panginoon. So hindi mo pwedeng hiwalay ng asawa mo
maliban kung siya nagkasala ng pakikapit. Sapagkat pag iniwalay mo ang asawa mo na hindi pakikapit ang dahilan, sinusugo mo sa makiapid, ganyan. Ang binabawal ng Panginoon ang paghihiwalay. Maliban pa ron, ang sino mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, nagkakasala ng pangalan niya. Bakit? Sapagkat si asawa lang may asawa. Ang definition ng adultery, sexual relationship with the spouse of another. Ikay nagkakarelasyon sexual sa asawa ng iba. So ito yung adultery. So pagka iniwalay mo ang asawa mo kanya, na hindi dahilan ay pakikapit, para mo siya tinutulong na makiapit. Bakit? Hindi na natural talaga yun. Iniwalay, may asawa yun eh. Baka mahalap siya ng ibang lalaki at magkakasala pa siya ng pakikapit. Ganyan. At mag-asawa sa babae hiniwalaya ay nagkakasala ng pangalan. Bakit? Sapagkat siya asawa ng iba. Asawa mo siya eh. Tapos magkakaroon siya ibang lalaki. So yung lalaki yan magkakasala ng pangalan niya. Sapagkat yung babae hiniwalay mo sa paningin ng Diyos, asawa mo pa rin yun. Liwanag po yun. Sa ating Panginoon, bawal yun. Bawal mo yung hiwalay ng asawa mo. So bago ka mag-asawa, mag-isip kang mabuti. Kung gusto mo yung tao yun na mag-asama sa buong buhay mo, kaya mo ba siya makasama sa buong buhay mo? Sapagkat pag naging asawa mo na yung tao, hindi mo na siya pwedeng hiwalayan. Maliban kang magkasala ng pakikiapit. Medyo humihina po. Nawala po yung video pero tuloy po natin. Hindi ko lang nakikita yung sarili ko. Pero ako nakikita nyo. Pero doon po sa sulat ni Pablo sa 1 Corinto, chapter 7, 10 to 11, kung halimbawa, kapag bawal ang paghihiwalay, naghiwalay kayo. Ito po isang babae, no po. Subalit kung sa may humiwalay, yung babae, humiwalay siya sa asawa ng lalaki, manatili siya walang asawa o kaya makipagkasundo sa kanyang asawa. Hindi pinahintulutan ng Panginoon nyo, pero kung makulit ka kanya, makipag-iwalay ka, ito lang gagawin mo kanya. Hindi sinasabi ng pwede ka nagkakasala. Kaya huwag mo lang dagdagan yung pagkakasala, manatili kang walang asawa, o kaya makipagkasundo ka sa asawa mo. At huwag iwalayan ng lalaki kanyang asawa. So, generally speaking, ang kautsa ng Diyos, ng ating Panginoon, bawal maghiwalay o mag-asawa. So, makita natin yan. Sa verse 33, ano po? Narinig din ninyo sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisiraan ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Muli sinasabi ko sa iyo, huwag ninyong ipanumpang anuman, maging ang langit sapagkat yun ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem sapagkat yun ang usod na dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang iyong buhok, ang isang buhok. Ngunit ang iyong pananalita maging oo at kung oo, hindi kung hindi. Ano pa higit pa rito ibuhat sa masama. Yung pong sinasabing oath, panata, oath. Pag sinasabi mo na gagawin ng isang bagay at ito'y pinatutunayan mo sa pamagitan ng iyong sumpa kanya. So ibilanggit po rito panunumpa sa mga lugar, panunumpa sa mga tao, ito ikaw, ugalian ng mga Hudyo, ng pagano, na ginaya ng mga Hudyo kanya. So sinasabi ng Panginoon, huwag kang pinagbabawal yung uri ng panunumpa na ito na ginagawa ng mga Hudyo kanya. Huwag kang sumumpa sa langit sapagkat ito ang tungtungan ng Diyos. Ito ang lugar ng Diyos. At ang lupa sapagkat itong tungtungan ng Diyos. At ang Jerusalem sapagkat ito ang templo ng Diyos kanya. At sa iyong ulo kanya. Sabihin, wag mong gawin yung kanya. Sa anong paraan. Yung sabihin, ang gagawin mo lang kay sasabihin, oo o hindi. Nagsasabi ka lang ng katotohanan, sabihin. Higit pa roon ay kasalanan. So yun sa atin po, sa panahon po natin, huwag kang mangako, hindi mo pwedeng gawin. Pag nangako kang gawin mo, yung sasabihin, oo, hindi. Huwag kang mangako. Sabihin mo, sige gagawin ka, tapos hindi mo gagawin, nagkasala ka sa Diyos. Kasi huwag mong gagawin yun, hindi mo kayang gawin. Makikita natin, kasalanan po sa Diyos sa ating Panginoon. Ito po, babasahin ko po itong isang commentary. Sabi niya, in our text, Jesus qualifies, at least in part, the type of oaths he forbids. Those by heaven, by earth, or by Jerusalem,
and in the next verse, by one's hand. Jesus returns to this issue later in this gospel. To swear by places or things was essentially a pagan practice that the Jews had adopted. Theophilus claimed that Socrates swore oaths by the dog and the goose and the plane tree. In the early persecution of the church, a Christian named Polycarp was given the opportunity to be spared execution if he would swear by the fortune of Caesar, which he refused. Kanya. Kung siya susumpa sa pangalan ni Caesar, kanya. Hindi siya papatayin. Hindi siya pumayag doon, kanya. So ito yung pinagbabawal na panunumpa ng Panginoon. Ito yung panunumpang ginawa lang mo sa panahon nila. Sa panahon natin, ang Kristiyano dapat magsalita ka lang ng katotohanan. Oo o hindi. Maliban doon, kanya, kakasal na tayo. Sa verse 38-39, ito po makita natin, ano po, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ng masamang tao. At kung ikay sampalin ng sinuman sa kanyang kanang pisngi, harap mo rin sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ng iyong baro, ibigay mo rin sa kanyang iyong balaban. At kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ka ng sasay ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya, bigyan mo ng ang humingi sa iyo at huwag mong pagkaita ng ibig humiram mula sa iyo. Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, ito po yung tinatawag batas ng kaparusahan sa ilang kausan ng Moises. In other words, kung ano yung ginawa, yun din yung kaparusahan. Kung dinukot mo yung mata niya, dudukutin ang mata mo. Kung kinagat ka niya, kagatin mo rin siya. Yun ang makita. In other words, ang simpleng kahulugan nun, kung ano yung pagkakasala mo, yun din ang kaparusahan mo. Na yun din ang ating sinusunod sa ating panahon ngayon. Kung ano ka sa kuma sa korte, matutunay kung anong ginawa mong pagkakasala, at base sa kautusan sa ating penal code, kung anong katumbas ng kaparusahan sa iyong ginawa, yun ay gagawad sa iyo ng judge. Yung prinsipyo yun ay galing sa Biblia, sa Old Testament. Dito po sa Exodus chapter 21, verses 24 to verse 25. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Paso sa paso, sugat sa sugat, hagupit sa hagupit. Kung pinaso ka, papasuhin mo rin siya. Kanya. Kung sinugatan ka, susugatan mo rin siya. Kung hinagupit ka, hagupitin din. So, ito yung batas ng pagpaparusa sa sino mang lumalabag sa batas ni Moises laban sa kapwa niya. Dito po sa Leviticus chapter 24 verse 20, bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ayon sa kanyang pagkapinsala, siya'y pipinsalain. Ito po yung criminal and civil criminal law, criminal justice system. Nitong kautusan ni Moises sapagkat ang kautusan ni Moises ay isang physical na kaharian. At kung may sinulalabag sa kautusan ng physical na kaharian na yon, siya rin paparusahan katumbas ng kanyang ginawa. So ito tumutukoy sa kautusan ng isang physical na kaharian. Ang ating Panginoon na ang kanyang kaharian, isang spiritual na kaharian, hindi gayon ang sinasabi niya. Sabi niya, dito po, basahin natin. At kung ikaw isang palinag, sino man sa kanang pisking, iharap mo rin sa kanyang kabila. O, dito po, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ng masamang tao. Ganyan. Do not resist an evil person. Ganyan. At kung ikaw isang palinag, sino man sa kanang pisking, iharap mo rin sa kanyang kabila. Kung ipagsandal ka lang sino man, at kunin ang iyong baril, ibigay mo rin sa kanyang iyong balaban. Kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya, bigyan mo ang humingi sa iyo, at kung pagkaitan ang ibig humiram sa iyo. Ano yung sabi ng Panginoon? Ito'y general principle na sinasabi ng Panginoon, labanan natin ang masama ng mabuti. Overcome evil with good. Yun po ang prinsipyo sa Romans chapter 12, 18 to 21 ni Apostle Paul. Yung sinasabi nito ni Apostle Paul, yan din na sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, hinggil po sa kung ginawa ka lang masama ng isang tao. Sabi po natin, kung maaari, hanggang sa iyo makakaya, ay pakipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Minsan hindi natin maiwasan, hindi tayo mawala yung kapayapaan kung tayo inaaway. Wala kang magagawa, kayo nang inaaway.
Ibig sabihin, hindi nanggagaling sa atin ng kaguluhan. Mga minamahal, huwag niyong ipagiganting yung sarili, kundi paibayan niyo sa galit ng Diyos. Sapagkat ang susulat akin ng pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung ngayong kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy, bubuntod mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. So ito yung prinsipyo ng Panginoon. Daigin natin, sabi niya, huwag mong labanan ng masamang tao. Huwag mo labanan ng masamang tao sa kanyang kasamaan. Ganyan. Kundi gawin mo ng mabuti yung masamang tao yun. Overcome evil by doing good. Sa talata ika-4 na po, may pagsandal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya yung balabal. Yung pong baro, yun ang inner garment. Yung balabal, yun ang outer garment. Yun po ang kasuotan ng mga Hudyo. Pagkasuot mo lamang yung inner garment, yun po yung tinatawag na sinasabi rito na baro, yun ang inner garment, ikayubad. Yun yung tinuturing na naked. Inakailangan meron kang outer garment para matakpan ang iyong panloob ng kasuotan. Ngayon, dito pa like po sa ating lipunan ngayon, ano po. Sa mga panahon sa sinauna, in ancient times, kahit lamang ang iyong kasuotan ay pwede mo lang para bagang maging, kumbaga kung ikay nangungutang, pwede mo lang siyang gamitin para sa pangungutang. Pwede mo siyang gamitin personal capital asset, sabi sa iyong utang. O ipiprenda ko ang aking damit, parang gano'n. Sa ilalim po ng kausap ni Moises, ang suot mo ay pwedeng gawing isang pledge o sa iyong utang. Dito po, Exodus chapter 22, verse 26, Deuteronomy chapter 24, verse 13. Pero pinagbabawal po ng kausan din na yun ay lumampas sa magdamag. Hindi pwede palampasin na magdalag. O hindi mo pwedeng kunin mula sa isang babaeng bao. At kung kukunin mo yon at magiging sa'yo na yung kanyang pledge na yon, ay yun po ay pagunggal ng mga masama. So yun naman yung baro, ano po. Pero dito sinasabi ng Panginoon, kung ang ating Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan, kung gagawin sa iyo ng mga tao kanya, bayabalak sila kanya. Doon sa ilalim po ng kailang lipunan. Sa verse 41, ito po yung sinasabi rito na kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya, hindi natin nanungunawaan ito kung hindi natin tignan yung kultura nila. Sila po ay nasasakupan ng mga Romano. So ang mga Romanong sundalo, sila ay may karapatan na utusan nila ang mga Hudyo na dalhin nila ang kailang dalahin. Dalhin ng mga Hudyo ang kailang dalahin. O yung bagaing dinadala ng mga sundalo ay pwedeng utusan ng mga Romano, dalhin ng mga Hudyo ang kailang dinadala. O kaya, gamitin nila ang kailang mga hayop para dalhin nila yun. Yun po ang utos sa ilalim ng mga Romano. Ang mga Hudyo, ayaw nila yun. Ayaw nila, siyempre, yun po isang mabigat na bagay. Kasi yung ating Panginoon, nagtuturo siya ng ibang kaisipan. Imbes na ito'y labanan kanya, ang sinutusan niya kanya mga lagad, na gamitin nila itong pagkakataon para makatulong sa iba. So isipin mo na yung pagdadala mo ng bagay ng sundalo, tinutulungan mo yung sundalo nyo sa kanyang gawain. Hindi yung katulad ng mga Hudyo na nagigalit sila sa ganung pinagagawa sa kanila. So in other words, itong mga talatang ito ay sinasabi ng Panginoon bilang pagkakataon ng paggawa ng mabuti. Hindi makikita natin yung prinsipyo sa kanyang kaharian. Kahit yung mga bagay na masamang kalagayan, ito yung pagkakataon ng gawa ng mabuti kanya. Sa verse 42, bigyan mo ang humingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ng ibig humiram mula sa iyo. Pero tignan natin, ibalas natin ito sa ibang kasulatan. Meron akong narinig na nangangaral, sabi niya, kung meron pumunta sa akin at ito na lang ang pera ko, at ito para sa pagkain ng aking pamilya, ibibigay ko doon sa tao yung nangangailangan ng tulong. Kasalanan nyo. Huwag mong ibigay ang para sa pamilya mo, obligasyon mo yun. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sin, basahin po natin.
sa 1 Timothy, chapter 5, verse 8. Ito ang ating mababasa. Alam ko, maiksi lang po ito ating, excuse me. Kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sariling sambahayan, tinanggay niya ang pananampalataya at siya'y masawa pa sa hindi mananampalataya. Hindi mo ba yung obligasyon natin sa pamilya natin yun? Hindi rin tayo magpapahirap, magbigay ng pera sa isang tao para minom siya, magsugal, gumalang masama. Bawal yun. Ibig sabihin, ito'y pagkakataon na ito'y makatulong sa isang nangangailangan. Kung may pagkakataon ka, gawa ka ng mabuti. Sa Galatians chapter 6 verse 10, kanya, kung meron kang pagkakataon, in other words, kung wala ka namang pera, anong gagawin mo? Galatians chapter 6 verse 10, kanya, kaya tabang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kabilang sa bayan ng pananampalataya. Ito yung obligasyon ng isang tao. Ito yung personal obligation. So yun makikita natin sa kausan ni Moises, kung anong ginawa mong lumabag sa batas, yun ang kaparusahan. Sa isang spiritual na kaharian, hindi gano'n. Hindi tayo matamat-tamata, hindi ngipin sa ngipin. Kundi kami, huwag natin labanan ng kasamaan ng masama. Kundi labanan natin kasamaan ng mabuti. Gawin natin itong pagkakataon para tayo makagawa ng mabuti. Sa 43, 48, narinig nyo sa akin, ibigin mong yung kapwa at kapuotan mong yung kaaway. Kung sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, dalangin nyo ang umisig sa inyo, upang kayo maging mga anak ng iyong ama nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa di matuwid. Sapagkat kumibig kayo sa mga umibig laban sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba ngayon din ang ginagawa maging mga maniningil ng buwis? At kung sa mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa niyo na higit kayo sa iba? Hindi ba't kahit ang mga intil ay ganyan din ang ginagawa? Kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Sa isang physical na bansa, pwede natin tingnan itong talatang ito sa context ng physical na bansa. Sino yung iniibig? Yung kapwa. Sino yun? Yung kapwa mamamaya. Yan ang binibigyan ng kalinga ng pamahalaan. Paano yung kaaway ng bansa? Kapuotan sila, kaya papatay mo nga. Kung kaaway yan ng iyong pamahalaan, ng iyong bansa. Pero sa spiritual na kaharian, hindi gayon. Kanya. Iniibig mo yung kaaway. Ito yung mga taong hindi ka gusto, o may mga tao na inaaway ka nila, kanya. Mahalin mo sila, hindi ibigin. At idalangin mo kanyang umusig sa'yo. Imbes na, ito pa rin ay kasama dun sa wag laban ng masama, ng masama. Idalangin natin umusig sa atin. Bakit? Para tayo may katulad ng ating ama na nasa langit. Ginagawa niya mabuti yung kahit na yung masama o yung mabuti. Kaya sabi rito, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti at nagpapaulan sa matuwid at sa mga di matuwid. Hindi lamang yung mga kaibigan natin ang ating minamahal. Kundi kahit yung hindi natin kaibigan, kahit nga yung kaaway natin. Kailangan natin silang mahalin. Hindi siya kahulugan ng kaaway, galit sa yun eh. Yayakapin. Hindi naman gano'n. Sabihin, gawin natin siya ng mabuti. Panalangin natin siya. Daigin natin ang kanyang kasamaan ng kabutihan. Ganyan. Sapagkat kung umibig kayo, dahil dito, kung nagmamahal, kung umibig kayo sa umibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Di ba gayon din ang ginagawa maging namaniningil ng buwis? Kung ang kapatid lamang ninyo yung binabati, anong ginagawa ninyo? Naigit kayo sa iba. Hindi ba kahit ang mga intil, gayon din ang ginagawa? So in other words, kung ginagawa lang natin ang ginagawa ng ordinaryong tao, anong pagkakaiba natin sa kanila? So dapat tayo masigit sa kanila. Ganyan. We are on a higher ground. This is ang libutan. Bakit? Para tayo maging sakdal. Perfect. Katulad ng ating ama na sakdal kanya. Ito yung spiritual na prinsipyo ng kanyang spiritual na kaharian. So yung dito natin makikita ang pagkakaiba. Ang kautusan ni Moises, ito yung kautusan sa isang physical na kaharian. Ang kautusan ng ating Panginoon, ito yung kautusan sa isang spiritual na kaharian. Kaya magkaiba sila. Kaya hindi natin pwedeng pag-aluhin ang kautusan ni Moises sa kautusan ng ating Panginoon. Ang kautusan ng ating Panginoon ay isang spiritual na kautusan sa isang spiritual na kaharian. Ang kautusan ni Moises ay isang
kautusan sa isang physical na kaharian. Sa isang physical na kaharian, sa isang bansa, at ang bansang iyon ay ang bansang Israel. Kaya hindi ito sa mga talata binanggit natin, sabi ng iba, hindi, pinaliliwanag lang ng Panginoon, ng kautusan. Hindi niya pinaliliwanag. Pinakikita niya pagkakaiba. But, it is said of old, but I say to you, ano yun? Pinaliliwanag ba niya? Pinakikita niya yung pagkakaiba. Pinakikita niya yung pagkakaiba. So in other words, hindi nagpatuloy ang kautusan ni Moses sa kautusan ng ating Panginoon sapagkat sila ay magkaibang kautusan. So ito po ang ating paksa sa gabing ito. Old John Ocampo, good evening po. Good evening din. Kennedy Pinigambol, good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Good evening din. Grace Tagayngay, good evening po, Brad, at sa lahat na nakikinig. Good evening din, sister, maayong gabi. Edgardo Villanueva de Chavez. Ngayon po nyo, ito'y pilido ng Kastila. Ano po? Villanueva. Ganyan. A new house. Villa means house. Nueva, new. Sabi, de Chavez. Yun po yung maaring ito'y tao, isang lugar. Oh, Chavez. Ganyan. Na ibig sabihin, ito'y bagong bahay ni Chavez. Ganyan. Yung pangalan po ng kapatid. Good evening po sa lahat ng mga kapatid. Good evening din, Brother de Chavez. Nida or Denisa Villamin. Magandang gabi po sa kapatid. Magandang gabi rin sa iyo, sister. Eleanor Ortiz. Good evening po, mga kapatid. Good evening sa iyo, sister Eleanor. Archon Roy Sumabal, watching again from Baybaylete, Church of Christ. Maayong gabi, Brother Archon. Reverend Alan. May tanong na yon. Randy Carilong Senis. Good evening po sa lahat. Good evening, Brother Randy. Chona Darasin, magandang gabi po, Brad. Magandang gabi sa Sister Chona at sa Darasin family. Rufert, magandang gabi po sa lahat. Ryan Loder, magandang gabi po, Brad, at sa lahat ng mga tapat na tao ng Diyos. May tanong po eh. May pinagpapatanong, Brad. Ang sabi niya, posible na magkamali ng Diyos nang gawin niyang batas noon dahil binago niya ito sa kasalukuyang. Hindi siya nagkamali. Ibang layo ng Diyos sa kautusan na iyon. Tandaan po natin, number 1, doon sa Galatians chapter 3 verse 19, bakit pa ibinigay ang kautusan kung di naman pala ito magiging paraan ng pagpapatawad ng Diyos? O hindi ito paraan ng kaligtasan ganyan. Ibinigay dahil sa mga pagsasalangsang. Doon po sa Galatians chapter 3 verse 19. Basahin natin. Bakit pa mayroong kautusan? Ito'y dinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang bini na siyang pinangakuan at ito'y binigay sa pamamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ang kautusan ni Moises, ito ang layunin po nito ay para ang kanyang bansa, ang bansa ng Diyos ay maging banal. Kung ang bansang Israel ay makasunod sa kautusan ni Moises na hindi sila magkakasala, sila ay magiging matuwid na bansa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng lahat ng mga bansa sapagkat hindi sila nagkasala. Siyempre, dahil gano'n ang layunin ng kautusan, ay wala siyang provision sa pagpapatawad. Hindi binigyan ng provision ng Diyos yung pagpapatawad. Kung nagkasala ka, bakit? Sapagkat ang layunin ng kautusan ni Moises, kayo magmatuwid sa pamagitan ng matuwid at kumpletong pagsunod sa kautusan na iyon. At makikita rin po natin, upang sila maging banal, kinakailangan malaman nila kung anong kasalanan. Kaya binigay ang kautusan para malaman kung anong paglabag. Dito sa Romans chapter 7, verse 7, yun po makikita natin. Ano ang aking sasabihin? Ang kautusan may kasalanan? Huwag na akong mangyari. Sa pagayumay, hindi ko siya nakilalang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko siya nakilalang pag-iimbot, kundi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Masama ba yung kautusan ng Moses? Hindi. Kasalanan ba siya? Hindi rin. Sapagkat ito'y mabuting kautusan. In other words, pag ginawa mo ito, ikay magiging mabuti sa harapan ng Diyos. Anong masama doon? Kaya lang, magiging matuwid ka lamang kung makakasunod ka ng 100% sa kautusan na yun, katulad ng ating Panginoon, na hindi ka nagkasaka kailanman. Yun ang disenyo ng kautusan na yun. So, dahil lumabag sila, so hindi sila naging matuwid. Kinakailangan nilang tagapagligtas sa inyo. So, yun ang purpose ng kautusan na yun. Kaya hindi nagkamali ang Diyos. Alam niya kung anong dahilan ba't binigay yung kautusan na yun.
hindi para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. So, ito'y binago niya dahil lahat ng mga taong sa ilang kausan na yon na hindi naman nakasunod. So, kinakailangan nila siyang tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Pinatutunayan lamang ng Diyos sa mga tao na kahit anong gawin ng tao sa kanyang sarili, hindi siya magiging matuwid dahil siya magkakasala. At wala siyang kaparaanan sa kanyang sarili para ituwid niya kanyang kasalanan. Bakit? Dahil nagkasala na siya. So, kinakailangan ng tagapagligtas. So, sa Romans chapter 1 to verse chapter 3, sinasabi lang ng Panginoon kung bakit ang Ebanghelyo kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas na bawat sumasampalataya, maging sa mga Hudyo at ganyan sa mga Grego. Bakit? Sapagkat sa mga Hudyo nagkasala sila. Kahit binigyan sila ng isang matuwid na kautusan, nagkasala pa rin sila. Yung mga Gentil na pinakilalang Diyos ang lahat ng mga bagay dapat nilang malaman, nagkasala rin sila. So, nang pinatutunayan ng Diyos. Kung sa ating sarili lamang, ay hindi tayo magiging matuwid. Kung may bagay, nagkakasala tayo eh. So, kailangan natin ng tagapagligtas. So, hindi siya nagkamali doon, mga kapatid. Pag-ibig po ba sa sarili pagpapatiwala? On the other hand, hindi. Ito pa rin ay murder. Pinapatay mo ang sarili mo. Yung salitang, you shall not murder, kasama ang sarili mo doon. Ang sibig siya ng suicide, self-murder. Bawal po yan. Tingnan nyo. Infanticide, killing of infants. Parricide, killing of members of the family. Homicide, killing of person. Homi means person. So, ang murder, yun ay mas mabigat na pagpatay. Dahil dito may premeditation. Ito'y galing sa kapuotan. So, kung pinatay mo sarili mo, nagpatiwakal ka, kasalanan nyo. Hindi pag-ibig sa sarili. Ang pag-ibig sa sarili mo, kung patay ng sarili mo. Doon po sa Efeso, binasa natin kanina, ano po? Sa chapter 5. Paano mo inibig ang sarili mo? Ganito ang natural na pag-ibig sa ating sarili. Dito po sa verse 29, ng Ephesians chapter 5. Sapagkat walang sino bang napupot sa kanyang sariling katawan kundi naalagaan, iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia. Tapos tayin mo ang sarili mo. Paano mo iniingatan ang sarili mo kung papatayin mo? Bakit kasalanan po yun? Hindi po pag-ibig yun. Kung hindi mo minamahal ang kapwa mo dahil pinatay mo siya, hindi mo rin minamahal ang sarili mo kung pinatay mo sarili mo. Tinatawag po natin yun. Brother Randy, tanong kapatid, chapter 5, lahat ba ng kautusan ni Moises binago ng ating Panginoon Jesus? At ang sinamatay doon pa lamang malangkabisa, o binago ito? May mga kautusan ni Moises na binago ng Panginoon. Totoo yun. Pero meron ding batas sa kautusan ni Moises, hindi binago ng Panginoon. Inulit lang sa kanyang kautusan. Kaya lang, hindi natin sinusunod yung mga yon dahil natin doon sa kautusan ni Moises, kundi nasa kautusan ng ating Panginoon. Halimbawa, yung pagbawal sa pagkain ng dugo. Bawal yun sa kautusan ni Moises. Bawal din sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi ba tayo kumakain ng dugo dahil pinagbawal ni Moises? Hindi. Hindi tayo kumakain ng dugo dahil pinagbawal ng ating Panginoon. Yun ang ating makikita mo. Bawal pumatay. Hindi tayo pumapatay. Bakit? Dahil ba sinabi ni Moises o sinabi ng ating Panginoon? At sinabi ng ating Panginoon. At ito'y nawalang bisa, nagkabisa yung kanyang bagong tipan nung siya namatay. Dito po sa Hebreo, chapter 9. Ito ang prinsipyo ng mga tipan. O mga testamento, kanya. Dito po sa 15, di nakakamali. Verse 16 hanggang 17. Sapagkat kung sa mayroong tipan, ang kamatayan ng gawa niyon ay dapat matiyak. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang itiwalang bisa hanggang nabubuhay ang gawa ng tipan. Kaya't maging ang unang tipan hindi pinagtibay na walang dugo kanya. So mga tweet, doon sa kautusan ni Moises, pinapumatay sila ng dugo ng mga hayop at ito'y winisik sa mga bagay na may kaugnayan sa tipan. Grace Tagaygay, tanong lang po Brad, halimbawa, parehas kayo magkakapatid sa Panginoon, nagkasala sa sayo, at hindi siya nanghingi ng tawad sa'yo, pababayaan mo lang ba siya na nagkasala? Hindi. Both sides po yun. Yung isang kapatid na alam niya nagkasala siya. Alam po rin yung mga kapatid, kahit ano pang sabihin mo, hindi naman ako nagkasala sa iyo. Kung nagkasala ka, alam mo nagkasala ka. Huwag na tatilokohan ng ating sarili. Dahil kahit naitago mo yun sa mga tao, hindi mo maitatago yun sa Diyos. Tandaan natin yun. Dito po sa Mateo chapter 18,
Hindi natin pababayaan ng kapatid na nagkasala. Sabihin natin sa kanya siya nagkasala sa iyo. Sa Matthew chapter 18, di po, verse 15. Kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, ay mapanambalik mo ngayong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa lang siya o dalawa, upang sa bibig ng dalawa tatlong saksi ang pagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ituring mo sa bilang isang intil at maninigil na bis. Sabihin natin sa kapatid nagkasala ka kamo. Nagkasala ka sa akin. Para matutulungan natin siya kung siya magsisisi. Kung hindi siya magsisisi, wala na siyang masasabi laban sa atin. Dahil ikaw na nga pinagkasalaan, ikaw gawa ng parang para maipakita mo sa siya nagkasala pag siya magsisi. May mga taong sinasabing Kristiyano, may mga makakaral pa nga na alam nila nagkasala sila, hindi sila nagsisisi. Kaya sabihin pa sila nung pinagkasalaan na nagkasala ka sa akin, hindi rin sila nagsisisi. Kaya harapin nila yun sa Diyos. Rupert, bakit po pinayagan ng Diyos na hiwalay ng isang individual ang kanyang asawa ng una dahil sa katigasan ng puso ng mga tao? Hindi po ba ang Diyos ay walang pakikisama sa kasalanan? Bakit po niya pinayagan ng Diyos ng panahon ni Moses? Dahil sa katigasan ng puso nila. Dito po sa King James, gumisam, hindi sinabing pinayagan. Ang ginamit na salita po rito sa King James, suffered. Yan, basahin natin. 19, dito po sa Matthew chapter 19. Kaawa ka po, King James po ito. Ano po? Sa verse 8, He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Salita, suffered. Sabi, ito yung labag sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng mga puso niyo kanya, ginawa yun. Pero hindi ito kausan ng Diyos. Kaya pagdating pa sa bagong tipan, ibinabalik ng Panginoon yung kanyang kautusan. Yun po yung essence niya sa Matthew 19. Hindi sinasabi ng ating Panginoon, doon kayo naging mag-asawa ka. Hindi na punto niya eh. Sa Matthew 19, hindi naman ang punto niya yung kung kailan kayo naging mag-asawa. Ang punto niya, noong unang simula, walang pag-ihiwalay. Yun ang punto niya. Hindi natin ito ginagamit sa wastong parang kung gagamitin natin yon. In the beginning, it was not so. Hindi sinasabing tumutukoy siya kung kailan nagsimula kayong maging mag-asawa. Hindi yun. Ang tinutukoy niya, di sa paghihiwalay. In the beginning, walang paghihiwalay kanya. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So Moses suffered because of the hardness of your hearts. Kanya. So hindi pinapayagan ng Diyos kahit yung panahon na yun. Pero tandaan natin, may plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay dumating ang Panginoon ayon sa kanyang sa bansang Israel. Kung ipipilit ng Diyos ang kanyang kalooban sa panahon na yun, mamamatay lahat yung mga tao, wala matitira. So, paano yung plano niya? So, God suffered for a while na pinabayaan niya yung mga bagay na yun sa panahon na yun. Pero sa panahon natin, binabalik ng Panginoon ang tunay na kautusan ng Diyos. Walang paghihiwalay sa pag-aasawa. Or dyan, kampo. God says it will happen. It will happen. God's word is sure and steadfast and speaks with certainty. No wickedness or evil will stop God from establishing His kingdom. Tama yun. Above the hills addresses the supremacy of God. God's ways will be praised instead of the wicked's ways. The powers of the world are no longer mountains but hills. God conquered them through Christ when He led captive a host of captives. God be thanked from His glorious kingdom. Amen. Eleanor Ortiz, bakit paano kung di talaga magkasundo mag-asawa nung gagawin, magtiis lang? O yes. Bakit kayo nagsumpahan sa harapan ng Diyos at mga tao? Sabi ng sumpa natin, sa kalusugan at sa sakit, sa kasalatan at sa kayamanan, until death do us part. Yun lang ating sumpa. Tandaan po natin,
There is no such thing as perfect marriage. Yung nagsasabi ng they have a perfect marriage, number one, sinungaling yun. There's always conflict in marriage. Hindi natin matatanggal yun. So, hindi, wag kang mag-expect na pag mag-asawa ka, magkakasundo kayo 100%. Hindi totoo yun. Magkakaroon kayo ng conflict. So, kailangan kayo magtiisan sa isa't isa. Huwag kayo maghiwalay. Bawal po yung paghihiwalay sa harapan ng Diyos. So, kaya nga, bago tayo mag-asawa, mag-isip po tayong mabuti. Totoo ba yun o hindi? Mahal mo ba talaga yung taong yun? Pwede ka ba mag-taste? Kasi kahit na maging girlfriend, boyfriend kayo sa loob ng 10 taon, hindi pa rin yung kilala ang isa't isa. Makikilala lang yung isa't isa pag kayo nagsama na sa isang bubong bilang mag-asawa. So whatever is offered, ay tanggapin mo na yun. At adjust accordingly. Yun po ang prinsipyo ng pag-aasawa. For instance, nalaman mo, hindi mo rin magluto yung misis mo. Hindi turuan mo magluto. Okay, ikaw magluto. That's ganun lang makikita. Wag mo lang ipilit yung hindi pwede. Pag kayo ay naging mag-asawa na, you adjust. Huwag mo lang hanapin yung wala. Ikaw rin, may mga bagay na wala sa'yo na hanapin ng misis o mister mo. Kaya ba ba't mo hanapin yung wala sa kanya? Yung meron sa kanya, tanggapin mo. Ngayon din ang meron sa'yo, tatanggapin niya. Then you adjust. Kaya magtalang ang pag-aasawa po ay pagtitiis. Kung hindi ka rin marunong magtiis, huwag ka mag-asawa. Ganun lang po yun. May mga tao nagsasabi na sila ay Kristiyano, gumagawa ng kasalanan at sila gagawa ng mga ganda at mabuting bagay. Sabagat patuloy na gumagawa ng kasalanan. Wishless lang po yun. Kung gumagawa tayo mabuti at gumagawa tayo masama, useless lang po yun. Pag Kristiyano po tayo, iwan na po natin yung paggawa ng masama. Landi Canelo Series, sa pagsamba sa Old Testament ng mga Hudyo, one whole day nasa templo, pagsamba ngayon ng mga Kristiyano, kung na-late ka at hindi ka naka-open ng prayer, nagkasala ka ba? Alam po rin yung pagsamba, napakahalaga. Ito ang ating pakikisama sa Panginoon once a week. At least. Kaya bigyan natin ng kahalagahan nyo. Isipin po natin, sa ibang bagay natin ginagawa, hindi man tayo nalilate. Ayaw natin malate sa eskwelahan. Ayaw natin malate sa trabaho. Ayaw natin malate sa, kung ikaw ininong sa kasal, ayaw mo maging late sa kasal. Bakit sa pagdating sa pagsamba sa Diyos, na siyang makapangyarihang Diyos sa lahat, at karapatan niya na hingin sa atin na sa isang bagay bilang makapangyarihang Diyos, tapos nalilate tayo. Hindi kasalanan talaga yun. So huwag tayo malate. Dumating tayo sa oras. Alam niyo si Abraham na isang tapat. Nagsabi ng Panginoon, ihain mo yung buntok na anak ng si Isaac. Alam po ba niyo, makikita natin? Wala man tayong magitang pag-aalinlangan sa kanya. Ano pong ginawa niya? Tingnan niyo, dito sa Genesis chapter 22 verse 3. Si Abraham ay maagang bumangon at hinanda ang kanyang asno. Isinama niya dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa durog susunugin. Siya naganda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Ano magagawin niya? Siya sasamba sa Diyos. Sabay naganda, yes. Maaga ba siya nagising? Oo. Hinenda ba niya sarili niya? Oo. Gayon din sa pagsamba natin ngayon. Ang masaklap rito, parang hindi tayo handang sumamba. Hindi. Kailangan handa tayo sumamba. Maaga tayong magising. Maaga tayong pumunta. Punta tayo sa oras na pinag-usapan sa pagsamba. Ano po ba ang kaparusahan noong panahon ng lumang pag hindi tama ang pagsamba nila noon? Paano tayo maiwasan sa panahon natin? Papatayin ka. Di ba pinatay si Nadab at si Abihu sa Leviticus chapter 10 verse 1 and 2? Pinatay sila ng Diyos. So kung mali ang pagtrabaho, papatayin ka rin. Dito po sa Hebrews chapter 10, ano po? Di ba sinasabi rito ng sumunod sa Hebreo, pagka nagkasala ka sa kautusan ni Moses, kayo papatayin? Basahin po natin. Sa verse 28 ng Hebrews chapter 10. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuan, 2 at 3 saksi, ay walang mamamatay. Hindi kayo papatayin. So, paano natin maiwasan ang di tamang pagsamba?
Di gawin natin tamang pagsamba. Pag-aralan natin ang banal na kasulatan, ang bagong tipan, paano ba sumasama ng mga Kristiyano, yun ang ating gagawin. Huwag nating ipit ang isang bagay na walang autoridad sa bagong tipan. O halimbawa, late. Ano bang, paano may emotion late? Di maaga ka magising. Ang totoo niyan, dito po sa aming bahay, isa lang ang CR namin dito. Kailangan kami gumawa ng isa pa. Dahil ito po ang problema. Pagka ganito pagsamba, kailangan kayo maghanda, maligo. Ang isa lang, minsan, hindi kakayanin. Pero ang solusyon ko, ako, naaga nagigising. Alas 4 ng madaling gising na ako, magligo lang. Parang ibang susunod sa akin, meron silang panahon. Nihanda natin sarili sa karampatang paraan. Magsilbi po sana babala ang lumang tipan. Yan ang purpose ng Old Testament. Nagsisilbing halimbawa. Ano bang kaprusano? Pinaparusahan ng Diyos yung nagkasala sa lumang tipan. Pero rusahan tayo ng Diyos pag nagkasala tayo sa bagong. Hindi tayo papatay. Pero sabi nga po sa Hebreo, at chapter 10, pagka nagkasala tayo at hindi tayo nagsisisi, hindi tayo nagbabago, ano naghihintay sa atin? Basahin po natin. Dito po sa verse 7, kundi siyang kakilakilabot na paghihintay sa pag-uukom, alam siya naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Yan po makikita natin. So wala na po ata tayo mga comments, mga tanong. Wala akong nakikita. So sa Old Testament, hindi ito ang lubusang katotohanan ng Diyos, tandaan natin. Ito yung paghahanda sa bagong tipan. So may mga bagay na bagamat hindi ito kaloban ng Diyos, pinayagan niya pasamantala sa panahon na yun. Natapad niya yung plano niya, dumating ang ating Panginoon, sinantabi na natin. Ang bagong tipan, dito makikita ang katwiran ng Diyos. The righteousness of God, dito sa Romans chapter 1, di ba? Ito ang tunay na katwiran ng Diyos. Basahin natin sa Romans chapter 1. Kama swerte tayo. Tayo mga uling dinatnan ng panahon. Na nasa atin ng Ebanghelyo na ito ang katwiran ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 1, 16 to verse 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, nandito ang tunay na katwiran ng Diyos sa bagong tipan. So, yun ang pinaganda ng Diyos mula pa ng bago pa nilalang lahat ng sanglibutan. Ito ang katwiran niya. Na nga, susugo niya kanyang anak, siya mamatay sa krus. Siya maililibing at buhay na maguli pagkatapos ng ikatlong araw. At ang sino mang sasampalataya sa mabuting balita na iyon at mabautismuhan ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat patatawaran ng kanyang mga pagkakasala. Rufus, ano ba ang application ng 2 John 9-11? Magandang tanong yan. Actually, ito po hindi isang tao. Ano po? Tandaan, tingnan ninyo. Yung mismong tao, basahin natin. Tatlong tao ito. 2 John 9-11. Whoever, so isang tao yun, transgresses and does not abide in the doctrine of Christ, does not have God. He will abide in the doctrine of Christ, both the Father and the Son. So ito yung tao na lumalabag, di na natin sa Kristo. Yun ang unang tao. Verse 10. If anyone, ito yung false teacher. If anyone comes to you and doesn't bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. So, hindi tayo nakikipag-fellowship sa isang false teacher. Hindi mo siya tatanggapin. So, yun ang pangalawang tao, false teacher. Sino yung pangatlo? Yung tumatanggap. Basahin natin. If anyone comes to you, yun ang false doctrine, false teacher, and doesn't bring this doctrine, so ito yung false teacher, dahil yung doctrine ng Kristo nadala niya, do not receive him to your house, nor greet him. Yun ang pangatlong tao. For he who greets him shares in his evil deeds.
pag nakipag-fellowship tayo sa isang false teacher o nakipag-compromise tayo sa isang false teacher, sinabi mo Godspeed dito po sa King James. Kasi sa King James. Ang maganda po, maraming Biblia, no? Marami tayong pwedeng basahin. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, so you false teacher, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil. Ano yung isang Godspeed? God be with you. O tanggapin mo yung aral niya, hindi sabihin, Godspeed. Ano mangyayari sa'yo? If you fellowship a false teacher, masasama ka sa kanyang kasalanan. Hindi tayo pwede makipag-fellowship o makipag-compromise sa mga false teacher. Ang problema rin sa panahon natin ngayon, ang komplikasyon ng tinatawag na support. Minsan dahil takot ka mawala ng support, you compromise. Kapatid, if you do that, you go to hell. Punta ka sa impyerno, ha? Na mas mahal mo yung buhay mo kaysa sa katotohanan. Di ba sabi ng Panginoon, ang umibig sa kanyang buhay, mawawalan nito kanya? Alam niyo, support lang yan. If you lose it, it can be replaced. If it is replaced, then magtrabaho ka sa iyong kamay. Yun ang trabaho, yun talaga yun. Si Pablo, nagtrabaho sa kanyang kamay kasama ni Ananias at saka ni Sapphira. Ananias and Sapphira o Sapphira. Di ba nagtrabaho siya? Walang namilit sa atin na tayo mangaral. We chose to preach. So we can preach with support or without support. Ganun talaga yun. Randy Kalilong Senis. Ang mga Kristiyanong Sambalenyo, katanggap-tanggap ba pagsamba sa Diyos? Ano po ibig sabihin ng Sambalenyo, Brad? Ipaliwanag mo sa akin yung Kristiyanong Sambalenyo. Para masagot po natin. Ang mga Kristiyanong Sambalenyo, taga-Sambales. Katanggap-tanggap ba sa pagsamba sa Diyos? Hindi ko po alam kung tinutukoy yung taga-Sambales. Ano po? Dahil hindi ko alam kung hindi ko po alam ang particular na mga kapatid sa Sambales. Pero baka may ibig sabihin si Brother Randy sa Salitang Sambaleño. Tulungan niyo ako dyan kung ipaliwanag mo si Brother Randy kung ano ibig sabihin ng Zambaleño. Hintayin po natin. Ano po? Meanwhile, ito po ang ating uling awit. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace.
Yun po, pag nakarating tayo sa langit, doon pa lang tayo masasabing tagumpay tayo na po. Dito pa tayo sa lupa, nagtagumpay na po tayo. Pero hindi lubos ang pagtatagumpay kasi pwede pa tayo mawala kung tayo po ay matokso pagkasala at hindi tayo magsisi. Si Rufus, when does a Christian draw the line and tell a false teacher, I have no fellowship with you? Pagka hindi sila nagbabago sa kanilang pananaw sa maling aral. After, si Pablo po, may sinasabi siya. Sa atin nga po, minsan lumalampas pa eh. Si Pablo, 2 beses lang. Dito po sa Titus chapter 3, ano po? Titus chapter 3, na makita dito po sa King James Version. Yung ginabi nito, heretic, kanya. O isang false teacher, ano po? Basahin natin. Titus chapter 3, basahin natin. Tito. Chapter 10, ano po? Dito sa verse 10. A man that is an heretic after the first and second admonition reject. Isang beses lang, pangalang beses, sinabihan mo, maling turo mo, ayaw niya magbago, reject, kanya. Dito sa Romans 16 naman, Mark. Dito po sa 17:18. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. Huwag natin silang kasamahan. For they are God that serve not our Lord Jesus, but their own belly. And by good words and fair speeches, they serve the hearts of the simple. Pag napatunayan natin na malingar nila, ayaw na magbago. After effort natin na ituro sa kanila ang katotohanan at isabihin sila nagkakasala, they'll reject. Kahit kasi makikita natin na by experience, meron tayong kapatid, maling turo niya, sinausap mo siya, sinausap siyang mali. Hindi naman nagbabago eh. Hanggang ngayon, minsan ganun pa rin ang turo nila. So, you reject. The moment na nagturo siya at tayo na magbago, despite our efforts to correct him, siguro depende po sa kanyang pagkakamali kung ito'y talaga lumalabag sa ni Kristo at delikado ang ating kaluluwa. Kailangan natin withdraw the line. Ang ibig sabihin pala ng ating kapatid na si Brother Randy Sambalenyo, samba ngayon, samba hindi. Ay pagkasamba ngayon, samba hindi po pwede yun. Kailangan samba palagi. Hindi po samba ngayon, samba hindi. Hindi po maganda yun. Kailangan nating pabayaan ang ating pagkakatipon sa Hebrews chapter 10 verse 25. Pwede bang persya ng preacher ng kanyang supporter na kailangan ng isang buwan ay may mabautismon ka? Hindi Hindi po. Wala pong ganon. Ako, kung persya ng anak ko lang ganon, tatanungin ko rin siya. Kaya iba, buwan-buwan ay meron kayo nababautismo ha? Sabi niya, wala. Eh, ba't mo pinipilit sa akin? Parang ang pariseo niyan. Pinadadala mo ang isang bagay, hindi mo rin dinadala. Di ba yung sabi nito ng ating Panginoon? Hindi ko sinasabi magtamad ka, hindi po. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. Pero huwag nating ipagawa sa iba, hindi mo kayang gawin. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 3. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Kung di rin kayo makabautismo, ba't buwan-buwan, bakit po pa sa inyo sinusuportahan mo nang meron sila bautismo buwan-buwan? Hindi naman po criteria yun. Minsan may mga lugar talaga na napakahirap in terms of the gospel. Ano po? Halimbawa sa lupain po ng Japan, ano po, may isang kapatid doon. Nasa Kobe yata, sa lugar ng Kobe o somewhere in Japan, ano po. So ilang pong dekada na siyang nagtuturo at nanganganibanghelyo doon, kakaunti pa rin sila. That doesn't mean na sila po ay unfaithful. No. Ang trabaho ng mga aral is to preach. Ang trabaho ng inaaralan, whether to obey or not. Paano mo pupersahin yung tao ay sumunod? Kahit ang Diyos hindi niya pupersahin yun. Bakit mo siya pupersahin? Kung ang Diyos hindi rin niya pupersahin yung tao yun. When I have preached, then that's already a victory. Pag ipinangalan mo sa taong ibangin, that's already a victory. That's an open door.
Kayo na baptize siya, very good. Kung ayaw niya, you have done your part. Di ba? So, hindi natin pwedeng persahin. That's not a scriptural um, condition para supportan yung kapatid. Kaya yung isang nagsusupport, sabi niya, kung hindi kayo mag-elect ng elders, puputulong kayo ng support. That's unscriptural. Ang meron lamang karapatan na mag-alal ng elders ay kongregasyon, not an outsider. Pag outsider ka, wala kang pakialam sa ginagawa lang sa kongregasyon. You have no right to interfere. Paano kung pinipinilit mo sila mag-alal ng elders to qualified dahil lang sa yung sinasabi na kung hindi kayo mag-elect ng elders, puputulong ang support nyo. You have done more evil than good pag ginawa natin yun. Paano kung pinipirsa mo yung mga aral na magbautismo buwan-buwan? Anong gagawin ng preacher para ma-preserve yung support niya? Baka magsinungaling pa yun. Nakabaptize kami ng 2 kahit wala. You have done more evil than good pagka gano'n. Si Brother Randy Kalilong siya, salamat kapatid sa pag-aaral sa gabing ito at patuloy na nagdagan ng aming kaalaman sa salita ng God bless. Ito po ang ating layunin sa ating pag-aaral para maragdagan ng aking kaalaman, maragdagan din ng inyong kaalaman sa ating katitibay ng ating pananampalataya. Dahil sapagkat tayo po, hindi naman tayo perfecto. Kumbaga, kinakailangan nating mahasa sa salita ng Diyos. Katulad po yan ng mga musikero na po. Gumagaling sila sa kakapractice nila. Kahit magaling na sila, nagpa-practice pa rin. Ganyan din po tayo mga Kristiyano. Kasi sabihin pa natin, marami ng ating kalaman sa Biblia, kailangan pa rin tayo mag-aaral. Practice makes perfect. Pag palagi tayo nagbabasa, nag-aaral, then that's good for our faith, di ba? Lalago ang ating kaalaman at pagkaunawa sa ating pananampalataya. Ang layo din po natin dito, hindi manira ng sinuman, hindi. Just to preach what is truth. Turo natin kung anong katotohanan. Grace tagaygay. Safe, stay safe, brethren, and God bless. Mag-ingat po tayo, hindi pa tapos ang tinatag na pandemic na ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, kayo po ay humingi ng kapatawaran sa inyo sa inyong mga pagkukulang, kainahan. Naway yung salita ay magbigay ng kalakasan po sa amin naman pang kami lalong tumibay at mantiling tapat sa inyong harapan. Pasamantalang kami ay nagkakaroon ng tagumpay, pero ang aming lubusang pagtatagumpay o Diyos ay kumakasama ka na namin sa langit, magpakailanman. Ilagak mo sa aming puso ang espiritu ng katotohanan, katapatan, at kapangbabaan at pagmamahal sa mga kapatid o Diyos, sapagkat yun ang iyong kalooban para sa amin. Naway wag mapuot sa aming kapatid, kundi panalangin namin ang mga aming mga kapatid na sila maging tapat. Ipanalangin namin mga kapatid na nagkakasala sa amin magbagong kailang kaisipan at sumunod sa inyong kalooban. Sana po ang aming mga pamahalaan ay magawa ang tamang kahatulan, judgment sa kailang ginagawa para sa ikabubuti namin at mabuhay kami sa kapayapaan at magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Pinapanalangin po namin ang kapatid na nasa karamdaman. Nilalagak namin sila sa inyo, O Diyos, sa inyong pag-iingat, sapagkat ikaw nalalaman namin na ikaw dakilang tagapagpagaling, O Diyos. Kami niyo sa kailangan pinakamabuti para sa kailangan, O Diyos. Tumala po kami sa inyong kabutihan at karunungan. Ingatan niyo kami sa pandemya nito at naway bigyan niyo kami ng kapayapaan sa gabi ito upang paggising namin sa umaga, karagdagan ng buhay na igagawad sa amin naman. Ang mga bagay na ito ay aming hinihingi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Meron po si Brother Ryan Lauder. Maraming salamat po, Brad. Like an iron sharpening iron. Tama po yun. Ang isang bakal ay tumatalim, hindi sa kung ito po ay na ano rin sa kapabakal. Andy Agaw, Templanza, God bless po, Brad. God bless din, British Brad. Bradulio Pedrosa, Amen. Amen. So bukas na lang po ang ating pagpatuloy po natin ng ating pag-aaral po. Kung meron po kayong paksal, gusto nyo pag-aralan natin, sabihin lang po ninyo upang ating mapagandahan at ating pag-aralan. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig.
Ingat po tayo mga kapatid. Stay safe always.